Para sa mga nasa kanilang 40s na lumaki dito sa Pilipinas, hindi ba't namimiss nyo ang mga laro at pastime sa kalsada mula hapon hanggang gabi? Mula sa sipa hanggang sa text, marami tayong mga laro sa kalsada noong mga panahong iyon. Sa video na ito, sama-sama tayong magbalik-tanaw sa ating mga kabataan at subukan ipaliwanag sa mga mas bata kung gaano kahusay ang mga laro noon. Noong dekada 80 hanggang 90, ang internet ay nasa simula pa lamang. Wala tayong luho na manood ng mga palabas sa telebisyon. Nakakatawa, pero ang cable TV ay para lamang sa mayayaman dahil sa mataas nitong halaga at limitadong supply. Ang karaniwang tao ay nagtutuon na lamang sa ilang lokal na palabas sa TV gamit ang lumang CRT TV na konektado sa adjustable antenna. Kaya't isang tanong, ano ang ginagawa natin pampalipas oras? Noong dekada ng 90s, kasama ako sa mga bata na lumaki sa iba't ibang laro sa kalsada. Kasama ang mga kaibigan, naglalaro kami sa kalsada upang mapanatili ang aming sarili na abala. Umuuwi lang kami sa aming mga bahay para kumain ng tanghalian. At pagkatapos ay bumabalik kami sa labas kasama ang mga kaibigan para ituloy ang aming mga laro. Parang may panahon para sa bawat uri ng laro, depende sa anong laro ang nagsimula ang grupo ng mga bata sa isang tiyak na buwan. Narito ang top 5 na mga laro sa kalsada na aking paborito. Text. Ang larong text ay isa sa mga pinakasikat na laro noon. Ang mga manlalaro ay nagkakasundo sa mga patakaran at layunin bago magsimula. Bawat manlalaro ay karaniwang may sarili nilang set ng mga card. Ang mga manlalaro ay nagpapalitan sa pagtatapon o pag-flip ng kanilang mga card sa isang tinukoy na lugar. Ang mga card ay maaring itapon sa isang particular na paraan, tulad ng pag-flick ng mga ito gamit ang daliri o pagtatapon mula sa isang tiyak na taas. Based sa mga patakaran ng laro, maaaring manalo ng mga card ang mga manlalaro sa pamamagitan ng pagtama ng kanilang card sa isa pang card o pag-abot sa isang particular na target na lugar. Maaaring kabilang sa laro ang pagkolekta ng mga card, pagkuha ng mga puntos o pagkapanalo ng maliliit na gantimpala base sa pagganap. Marbles. Ang Hole-in ay isang klasikong laro na nilalaro gamit ang mga makikinis at makislap na marble or hole-in. Aniyoga marbles na ito ay karaniwang gawa sa salamin, ngunit may mga naglalaman din ng mga makukulay na disenyo. Ang simpleng larong ito ay hindi lamang nagdadala ng saya, kundi nagpapakita rin ng kasanayan at estratehiya. Sa paglalaro ng hole-in, ang unang hakbang ay ang pagdrawing ng isang bilog sa lupa. Ang bilog na ito ang magiging lugar ng laro. Ang mga manlalaro ay maglalagay ng kanilang mga marbles sa loob ng bilog. Ang layunin ng laro ay ang maipon ang mga marbles ng kalaban sa pamamagitan ng paggamit ng iba pang mga marble bilang pamutok. Sa paglaro ng hole-in, gumagamit ang mga manlalaro ng isang marble na tinatawag na pukpok upang itulak ang iba pang mga marbles. Ang pukpok ay karaniwang mas malaki kaysa sa ibang mga marbles. Ang layunin ay matamaan ang mga marbles ng kalaban at ilabas ang mga ito mula sa bilog. Ang bawat marble na maaalis ay karaniwang nagiging premyo para sa manlalaro. Sipa. Ang sipa ay isang laro na nilalaro gamit ang isang maliit na bagay na tinatawag ding sipa. Ang sipa ay karaniwang gawa sa isang pirasong bakal o kahoy na may nakapabitin na mga balahibo. Ang layunin ng laro ay i-kick or itulak ang sipa gamit ang mga paa, tuhod, or siko upang mapanatili itong nakalutang sa hangin. Sa paglalaro ng sipa, ang mga manlalaro ay nagtatangkang panatilihing nasa ere ang sipa sa pamamagitan ng pagsipa o pag-kick gamit ang mga bahagi ng katawan, maliban sa mga kamay. Ang bawat manlalaro ay may iba't ibang teknik sa pag-kick at pag-control sa sipa. Ang magaling na manlalaro ay kailangang may mahusay na timing, coordination at kasanayan. Ang sipa ay madalas na nilalaro sa kalsada, mga bakuran o mga palaruan. Ang simpleng kagamitan at simpleng patakaran ng laro ay nagbibigay daan para sa lahat ng edad na sumali at magsaya. Karaniwang isinasagawa ang laro sa mga grupo kung saan ang bawat isa ay may pagkakataon na ipakita ang kanilang galing sa pagsipa. Tagwan, hide and seek. Ang tagwan ay isang larong kilala rin bilang hide and seek. Ang layunin ng laro ay simple. Kailangan ng mga manlalaro na magtago
habang ang isa sa kanila ay naghahanap. Ang larong ito ay hindi lamang isang laro ng pagtatago, kundi isang laro ng estratehiya at kasiyahan. Ang paglalaro ng taguan ay nagsisimula sa isang manlalaro na tinatawag na tagger or tag, na siyang magbibilang sa isang particular na bilang, kadalasang hanggang 10 o 20. Habang binibilang, ang iba pang mga manlalaro ay mabilis na naghahanap ng mga lugar upang magtago. Kapag natapos na ang pagbibilang, ang tagger ay magsisimula ng maghanap sa mga nagtatago. Kapag ang tagyer ay nakahanap ng isang manlalaro, kailangan nitong hawakan ang manlalaro bago makalabas ang iba pang nagtatago. Ang unang natagpuan na manlalaro ay nagiging susunod na tagger sa susunod na round. Ang laro ay nagiging masaya at puno ng tawanan habang ang mga manlalaro ay nagtatago at naghahabol. Trump o ang trumpo ay isang klasikong larong kalsada na nilalaro gamit ang maliit na spinning top na tinatawag ding trumpo. Ang mga trumpo ay karaniwang gawa sa kahoy, plastic o metal at may iba't ibang disenyo at kulay. Ang layunin ng laro ay ispin ang trumpo at tingnan kung sino ang makakapagpatagal ng pag-ikot nito sa pinakamahabang oras. Sa paglalaro ng trumpo, ang unang hakbang ay ang pagtali ng isang piraso ng sinulid o lubid sa paligid ng trumpo. Ang sinulid ay ginagamit para ispin ang trumpo sa isang bilis na magpapahintulot dito na umikot ng matagal. Ang twang technique sa paginggal ng sinulid mula sa trumpo ay mahalaga upang makamit ang magandang pag-ikot. Ang laro ng trumpo ay madalas na nilalaro sa mga kalye, bakuran o mga palaruan. Ang mga bata ay nagtitipon-tipon upang ipakita ang kanilang kasanayan sa pag-spin ng trumpo. Ang bawat manlalaro ay magkakaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanilang trumpo at tingnan kung gaano katagal ito mag-iikot. Yan ang ating top 5 larong Pilipino na nakalakihan natin. Tulad ng sinabi ko, ang mga listahang ito ay mga laro na talagang kinatuwaan ko noong kabataan ko. Maari kang mag-comment sa ibaba kung ano ang mga laro sa kalsada noong iyong kabataan na talagang namimiss mo at pinahahalagahan. Sa kabila ng lahat, anuman ang laro sa kalsada na iyong banggitin, sigurado akong lahat sila ay kahanga-hanga. Maraming salamat sa panonood at kung nahanap mo itong video na nakaka-interest, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-comment, mag-like at i-share. Malaking tulong ito sa mga maliit na channel tulad ng sa akin. At kung mayroon kang topic na nais pag-usapan o matutunan pa, maaari mong i-email ito sa amin gamit ang link sa description. Kita-kita uli tayo sa susunod na Video Factors.